Ang unang yapak ni Hiraya Cruz sa malawak na pasilyo ng Casa Sombra ay tila pagpasok sa isang obra maestra ng isang pintor na nalulunod sa kalungkutan. Mula sa labas, ang modernong mansyon na nakatayo sa tuktok ng isang talampas na nakatingin sa malawak na karagatan ay isang hininga ng karangyaan. Ang mga dingding na gawa sa salamin at bakal ay sumasalamin sa asul ng langit at dagat, isang perpektong larawan ng kapayapaan. Ngunit sa loob, ang hangin ay mabigat, nanunuot ang lamig na hindi nagmumula sa aircon, kundi sa tila walang katapusang katahimikan. Ang sahig na gawa sa pinakintab na itim na granite ay kumikinang sa ilalim ng mga disenyong ilaw na nakasabit sa mataas na kisame. Ngunit ang kislap nito'y walang init, parang liwanag ng buwan sa isang malamig na gabi. Ang bawat kasangkapan, mga silyang may matutulis na linya, mga lamesang gawa sa madilim na kahoy, ay nakaposisyon ng may perpektong simetriya, ngunit tila matagal nang hindi nayayakap ng dampi ng isang masayang kamay. Kailangan ko ang trabahong to, bulong ni Hiraya sa kanyang sarili, habang mahigpit na hinahawakan ng strap ng kanyang lumang leather bag, ang alaala ng kanyang amang mangingisda na may sakit at ng kanyang mga nakababatang kapatid na nag-aaral ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang anumang hamon sa loob ng bahay na ito. Ang kanyang propesyon bilang isang physical therapist at ang kanyang likas na pag-asa ang tanging sandata niya. Sa paanan ng isang grandiosong hagdanan na gawa sa bakal at salamin, naghihintay ang isang babae. Siya si Silvana, ang tiyahin ni Senyor Alon at ang namamahala sa Casa Sombra. Nasa mga huling taon ng kanyang edad 40. Ang tindig ni Silvana ay kasing tuwid at kasing tigas ng mga haligi ng mansyon. Ang kanyang itim na bestida ay walang anumang lukot at ang kanyang buhok ay nakapusod ng walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Isang perlas na hikaw ang kumikinang sa kanyang mga tainga, ngunit ang kislap nito ay kasing lamig ng kanyang mga mata. "Ikaw si Hiraya Cruz," sabi niya. Hindi yun isang tanong, kundi isang pagkilala. Ang kanyang ngiti ay maingat na iginuhit sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Sumunod ka sa akin. Nais kang makita ni Senyor Alon." Ang bawat hakbang nila sa pasilyo ay lumilikha ng isang matinis na alingawngaw. Walang ibang tunog, walang musika, walang tawanan, walang kahit anong senyales ng buhay na karaniwan sa isang tahanan. Tila isang modernong museo ang Casa Sombra. Isang koleksyon ng mga mamahaling bagay na walang kaluluwa. Dinala siya ni Silvana hindi sa isang opisina, kundi sa isang malawak na silid na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng walang katapusang tanawin ng dagat. Ito ang studio. Sa gitna ng silid ay nagkalat ang iba't ibang mga eskultura, mga figurang gawa sa metal, bato, at kahoy. Ang mga ito ay teknikal na perpekto. Bawat kurba at linya ay nagpapakita ng pambihirang talento, ngunit lahat sila ay may iisang tema: kalungkutan. Mga mukhang walang ekspresyon, mga katawang nakabaluktot sa paghihirap, mga anyong tila naghahanap ng isang bagay na hindi matagpuan. At sa likod ng isang malaking blokeng marmol na hindi pa natatapos, nakatayo ang may-ari ng lahat ng ito, si Alon Valderrama. Isa siyang lalaking tila inukit mula sa sarili niyang mga likha. Matangkad, may matipunong pangangatawan, ngunit ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng kawalang interes. Ang kanyang mga mata, na kasing kulay ng dagat bago ang isang bagyo, ay nakatuon sa marmol, hindi man lang nag-abalang lingunin si Hiraya. "Hiraya Cruz," sabi niya. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon, na halos hindi marinig sa gitna ng ugong ng hangin sa labas. "Alam mo na ang magiging trabaho mo rito. Ikaw ang physical therapist ng kapatid ko." Tumango si Hiraya. "Opo, Senyor Alon." "May mga patakaran sa bahay na ito." Pagpapatuloy ni Alon, habang ang kanyang mga kamay
ay marahang humahaplos sa malamig na bato. Una, katahimikan. Ang kapatid ko ay sensitibo sa ingay. Ayaw ko ng anumang sigaw o malakas na musika. Ikalawa, laging malinis ang iyong mga kamay bago siya hawakan. At ang pinakamahalaga sa lahat, sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Napasinghap si Hiraya. Ang mga mata ni Alon ay malalim at madilim, puno ng isang pait na tila lumamon na sa anumang liwanag. Huwag kang magdadala ng anumang pagbabago sa bahay na ito. Ang routine ay ang lahat. Sundin mo ang schedule na ibibigay sa'yo ni Silvana. Walang labis, walang kulang. Ang trabaho mo ay pisikal, hindi emosyonal. Maliwanag? Opo, senyor. Maliwanag po. Mabilis na sagot ni Hiraya. Pakiramdam niya ay biglang bumaba ang temperatura sa loob ng studio. Pagkatapos ng maikli at malamig na pag-uusap na yon, muli siyang inihatid ni Silvana sa ibang bahagi ng mansyon. Ito ang silid ni Perlas, sabi ni Silvana nang huminto sila sa tapat ng isang puting pinto. Ang silid ni Perlas ay malawak at malinis. Halos lahat ay puti. Ngunit tulad ng ibang bahagi ng bahay, kulang ito sa init at personal na gamit, maliban sa isang pader na puno ng mga litrato. Isang batang babae na may malawak na ngiti, nakasuot ng ballet costume, tumatalon sa hangin. Tumatawa kasama ang isang masayang mag-asawa. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair, nakaharap sa malaking bintana na tanaw ang dagat, ang batang babae mula sa mga litrato. Ngunit ngayon, ang kanyang ngiti ay wala na. Siya si Perlas. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatirintas ng maayos at ang kanyang suot na damit ay malinis. Ngunit ang kanyang mga mata na dati puno ng buhay ay nakatingin sa kawalan. Isang magandang Perlas na nawala ng kislap. Siya si Perlas, paliwanag ni Silvana sa mahinang boses na tila ayaw basagin ang brilyo ng katahimikan. Naaksidente sila 3 taon na ang nakalipas. Tanging siya at si Senyor Alon ang nakaligtas. Hindi na siya nakakalakad at hindi na rin nakakapagsalita. Kailangan niya ng espesyal na pag-aaruga. Huwag mo siyang gugulatin. Huwag mo siyang bibiglain. Ang kailangan lang niya ay ang sundin ang kanyang routine. May diin sa huling salita. Isang babala na agad na intindihan ni Hiraya. Nang iwanan na siya ni Silvana kasama si Perlas, dahan-dahang lumapit si Hiraya. Ngumiti siya, isang ngiti na mula sa puso, isang ngiti na dala niya mula sa kanilang maliit na nayon sa tabi ng dagat. "Hello, Perlas. Ako si Hiraya," sabi niya sa malambing na boses. "Ang ganda ng pangalan mo, parang perlas sa dagat." Walang naging reaksyon mula sa dalaga. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon sa abot tanaw. Hindi pinanghinaan ng loob si Hiraya. Kumuha siya ng isang maliit na upuan at umupo sa tabi nito. Hindi sa harap para pilitin itong tumingin, kundi sa gilid para samahan itong pagmasdan ng dagat. Sa halip na simula ng mga ehersisyo, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga alon, sa kanilang dalampasigan, ang amoy ng inihaw na isda, ang tunog ng mga bangkang bumabalik tuwing hapon. At habang nagkukwento, sinimulan niyang humimig ng isang lumang kundiman. Isang awit na kinakanta sa kanya ng kanyang ama habang sila'y naglalayag. Ang himig ay simple at malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Ito ay tungkol sa isang mangingibig na naghihintay sa pagbabalik ng minamahal, na tulad ng paghihintay ng lupa sa pagbuhos ng ulan. Habang kumakanta, hindi na malaya ni Hiraya na may namumuo na palang luha sa kanyang mga mata. Naalala niya ang init ng kanyang pamilya, ang simpleng buhay na malayo sa malamig na karangyaan ng mansyon na ito. At doon, sa gitna ng katahimikan, ng ugong ng alon sa malayo, at ng kanyang malambing na awit, isang halos hindi kapansin-pansin na himala ang nangyari. Si Perlas, ang dalagang hindi kailanman nagpakita ng anumang reaksyon, ay nagkaroon ng isang bahagyang panginginig ng daliri sa kanyang kanang kamay. Isang maliit, halos hindi makitang kilos.
Ngunit para kay Hiraya, na nakamasid sa bawat detalye, ito ay kasing lakas ng isang kulog, isang senyales, isang kislap ng pag-asa sa loob ng madilim na kasasombra. Ang sumunod na mga araw sa kasasombra ay nagkaroon ng bagong uri ng katahimikan. Hindi na ito ang dating nakakabinging katahimikan na parang isang mabigat na kumot na nakapatong sa buong bahay. Ngayon, may mga mumunting tunog ng buhay na unting sumisibol. Nadala ng pagdating ni Hiraya. Hindi nagbago ang mga patakaran ni Alon. Striktong-strikto pa rin ang schedule na sinusunod. At si Silvana ay laging nakabantay sa bawat kilos ni Hiraya na parang isang agila. Ngunit si Hiraya ay natutong kumilos sa loob ng mga limitasyong iyon. Hindi niya kailangang sumigaw para magdala ng saya. Ang kanyang mga bulong, ang kanyang mahinang pag-awit, at ang kanyang mga tapat na ngiti ay sapat na. Isang umaga, habang isinasagawa ni Hiraya ang range of motion exercises para sa mga binti ni Perlas, sinubukan niyang gayahin ang tunog ng isang gaviota, isang ibong dagat, na narinig niya mula sa bintana. Isang simpleng kwek-kwekwe lamang na may kasamang kwento tungkol sa kung paano lumilipad ang mga ibon ng malaya sa ibabaw ng dagat. Bigla, si Perlas, na laging seryoso ang mukha, ay nagpakawalan ng isang maliit, halos hindi makitang ngiti. Isang gilid lang ng kanyang labi ang bahagyang umangat, ngunit para kay Hiraya, ito ay sinliwanag ng pagsikat ng araw sa umaga. Kasunod nito, isang mahinang tunog ang kumawala mula sa lalamunan ni Perlas. Hindi isang salita, kundi isang buntong hininga ng kasiyahan. Sa di kalayuan, sa loob ng kanyang malamig na studio, nasaksihan ni Alon ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na monitor na konektado sa mga security camera ng buong bahay. Ang kanyang mga kamay, na abala sa pagpapakinis ng isang eskulturang metal, ay biglang natigilan. Isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pag-alala sa dating Perlas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito purong sakit. May kasama itong kiliti. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bagay na tila pag-asa. Mabilis niyang pinatay ang monitor. Tila natatakot na may makakita sa anino ng isang ngiti na gumuhit sa sarili niyang mga labi. Ang pag-asang iyon ay isang dayuhan sa kanyang mundo, isang dayuhang mapanganib. Dahil sa mga maliliit na pagbabagong ito, mas lalong naging mahigpit si Silvana kay Hiraya. Tila bawat ngiti ni Perlas ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang pagkabigo sa kanyang kontrol. Isang araw, habang naghahanda si Hiraya ng tanghalian para kay Perlas, nilapitan siya ni Silvana. Ang mukha nito ay kalmado gaya ng dati, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng bakal. Hiraya, bukod sa pag-aalaga kay Perlas, may iba pang mga tungkulin dito sa bahay, sabi niya. Ang bodega sa silangang bahagi ng mansyon ay kailangan ng linisin. Matagal nang hindi nagagalaw ang mga gamit doon. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng malakas na ingay. Ayaw ni Senyor Alon na naiistorbo siya. Naintindihan ni Hiraya ang tunay na ibig sabihin nito. Ito ay isang paraan para ilayo siya kay Perlas. Ang silangang bahagi ng mansyon ay nasa kabilang dulo, malayo sa silid ng dalaga. Ngunit wala siyang magawa, kundi tumango at kunin ang mga gamit panlinis na iniabot sa kanya. Ang silangang bahagi ng mansyon ay tila isang mundo na kinalimutan ng panahon. Makapal ang alikabok sa sahig at ang mga mobiles ay nababalutan ng puting tela na parang mga multo sa dilim. Ang amoy ay pinaghalong alimuom, lumang kahoy at katahimikan. Habang naglilinis si Hiraya, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa lugar, isang kalungkutang mas malalim pa kaysa sa nararamdaman niya sa ibang bahagi ng bahay. Sa dulo ng isang mahabang pasilyo, may isang pinto na gawa sa matigas na narra. Walang itong lock, ngunit tila sadyang isinara at kinalimutan dahil sa kuryosidad at dahil naisip niyang bahagi ito ng kailangang linisin.
Marahan niya itong itinulak. Isang mahinang langit-ngit ang narinig niya bago ito bumukas. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang bodega. Ito ay isang silid-pinta. Hindi tulad ng studio ni Alon na puno ng metal at bato. Ang silid na ito ay puno ng kulay at init kahit na nababalot na ng alikabok. May mga nagkalat na canvas sa sahig, ang iba'y tapos na, ang iba'y hindi. Ang mga pader ay puno ng mga nakasabit na obra, mga larawan ng dagat, ng mga bulaklak, ng isang masayang pamilya. Ang estilo ng pagpinta ay malambot at puno ng damdamin. Sa isang sulok, may isang malaking canvas na nakatayo sa isang easel na babalutan ng puting tela. Habang pinupunasan niya ang isang maliit na mesa na puno ng mga tuyong pinsel at tubo ng pintura, napansin niya ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sketchpad. Isang kuwadernong ang balat ay gawa sa mamahaling leather na kulay kape. Ngunit ngayon ay may mga mantsa na ng panahon. Maingat niya itong kinuha. Nang buksan niya ang unang pahina, isang magandang sulat kamay ang kanyang nakita. Eleganteng at puno ng buhay. At sa ibaba ng unang pahina, ang pangalan ng may-ari, Amara Valderrama, ang ina ni Alon. Ito ay isang talaarawan. Naramdaman ni Hiraya na hindi niya dapat itong basahin. Ito ay pribado, isang sagradong espasyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay kusa ng gumalaw sa mga unang salita. Mahal kong talaarawan, basa niya. Minsan naiisip ko kung ang pag-ibig ko ba para kay Alon at Perlas ay sapat na para protektahan sila mula sa anino na bumabalot sa aming pamilya. Mahal na mahal ko sila, ngunit sa pagitan namin ng mundo ay may isang pader na hindi ko kayang tibagin. Isang pader na itinayo hindi ng galit, kundi ng isang mapanirang pag-ibig. Napahinto sa pagbasa si Hiraya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang babaeng nasa likod ng mga masasayang larawan sa silid ni Perlas ay nakakaramdam pala ng isang uri ng pagkakakulong. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang mga pahina ay puno ng pagmamahal para sa kanyang mga anak. Ang pagkahilig ni Alon sa pag-ukit kahit noong bata pa at ang pangarap ni Perlas na maging isang balerina. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, mayroong isang ugat ng kalungkutan. Isang pakiramdam ng pag-iisa at pangamba. Sa isang pahina, may nakasulat na mga nota ng musika, isang himig na simple at malambing. Sa ilalim nito ay may ilang linya ng isang kanta. Munting perlas, aking Alon, sa himig ko'y matulog. Ang dagat may magalit, pag-ibig ni inay di matitinag. Ngunit ang kanta ay hindi natapos. Sa ilalim nito, may isang maikling sulat. Paano ko tatapusin ang isang awit ng kapayapaan kung ang sarili kong puso ay puno ng pangamba? Nakikita ko ang anino sa mga mata ni Silvana, isang anino ng pag-aari na nakakatakot. Takot akong iwanan ng aking mga anak sa aninong yon. Anong ginagawa mo rito? Isang boses na malamig at matalim ang biglang bumasag sa katahimikan. Sa sobrang gulat, halos mabitawan ni Hiraya ang talaarawan. Agad niya itong itinago sa likod ng kanyang likuran, sa ilalim ng kanyang suot na apron. Nakatayo sa pintuan si Alon. Ang kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa sa karaniwan. Hindi ba't sabi ni Silvana ay bodega ang lilinisin mo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng silid bago ito tuluyang tumuon sa kanya. At hindi ba't sabi ko, ayaw ko ng istorbo? Papasensya na po, senyor, nanginginig na sabi ni Hiraya. Aakala ko po ay kasama ito sa lilinisin. Bukas po ang pinto. Naglakad si Alon papasok. Hindi siya tumitingin kay Hiraya kundi sa mga painting. Hinaplos niya ang isang maliit na larawan ng isang batang Perlas na tumatawa. Ito ang paboritong lugar ng aking ina, sabi niya sa mahinang boses. Halos isang bulong. Pagkatapos ay humarap siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Anong tinatago mo sa likod mo? Tanong niya.
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang malaking bato na handang ibagsak. Naramdaman ni Hiraya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang bigat ng kwaderno sa kanyang likuran. Isang lihim na hindi kanya, ngunit ngayon ay tila nakakabit na sa kanyang kapalaran. Ang tanong ni Alon ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Hiraya. Naghihintay, hindi kumukurap. Pakiramdam ni Hiraya ay para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto, hawak ang pinakamahalagang yaman ng pamilya. Ngunit bago pa man siya makahanap ng salita, isang tunog mula sa kanyang likuran ang tila nagligtas sa kanya. Isang maliit na daga ang mabilis na tumakbo mula sa likod ng isang lumang kabinet na ikinasigaw ng mahina ni Hiraya. Ang pagkagulat na yon, na natural at hindi peke, ang naging dahilan para makahanap siya ng palusot. "Dadaga po, senyor," sabi niya, habang nanginginig na itinuturo ang direksyon kung saan tumakbo ang daga. "Nagulat lang po ako. Pasensya na po." Tumingin si Alon sa direksyon na itinuro ni Hiraya. Ang kanyang mukha ay hindi nagbago, ngunit ang tensyon sa silid ay bahagyang nabawasan. Nagbuntong hininga siya, isang tunog ng pagkabagot. "Mag-ingat ka," sabi lang niya, bago tuluyang tumalikod at naglakad palabas ng silid pinta. Iniwan si Hiraya na nanginginig pa rin. Hindi lang dahil sa daga, kundi dahil sa muntik na pagkakabuking sa kanya at sa isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa inaakala niya. Mula ng araw na yon, naging mas mapagmasid si Alon. Hindi na siya laging nakakulong sa kanyang studio. Minsan, nakikita siya ni Hiraya na nakatayo sa dulo ng pasilyo o sa terasa sa itaas. Tahimik na pinapanood siya habang tinutulungan niya si Perlas sa mga ehersisyo nito sa hardin. Hindi ito nagsasalita, hindi ngumingiti, nagmamasid lang. Ang presensya niya ay parang isang anino na laging nariyan. Nagpapaalala kay Hiraya ng mga pader, nakikita at hindi nakikita, na nakapalibot sa kanila. Samantala, ang tala-arawan ni Amara ay naging lihim na kasama ni Hiraya tuwing gabi. Sa katahimikan ng kanyang maliit na silid, binabasa niya ang mga salita ng isang babaeng hindi niya nakilala. Ngunit pakiramdam niya ay lubos niyang nauunawaan. Natuklasan niya ang maraming bagay. Ang pagkahilig ni Amara sa mga bulaklak ng gumamela, ang pangarap nitong magtayo ng isang maliit na art school para sa mga bata sa bayan, at ang hindi natapos na oyayi, ang awit pampatulog na sinimulan niyang sulatin para sa kanyang kambal. Sa tuwing binabasa niya ang mga nota at liriko, naririnig ni Hiraya ang himig sa kanyang isipan. Isang hapon, habang pinapatulog niya si Perlas para sa kanyang siesta, naisip niya ang hindi natapos na oyayi. Naalala niya ang himig na sinimulang isulat ni Amara. Dahan-dahan, sinimulan niyang himigin ito. Ang melodiya ay tila pamilyar. Parang narinig na niya ito dati sa isang panaginip. Habang humihimig, sinubukan niyang dugtungan ang mga liriko. Ang mga salita ay kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig, na tila ibinubulong sa kanya ng hangin mula sa dagat. Kumanta siya tungkol sa pag-asa, sa bagong umaga, sa liwanag na laging nagbabalik pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng isang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Isang pinaghalong lungkot para kay Amara at pag-asa para kay Perlas. Darating ang umaga, dalay bagong pag-asa. Ang liwanag ng Ama, sa inyo'y gagabay na. Isang bagay na kakaiba ang nangyari. Si Perlas, na madalas ay hindi mapakali bago matulog, ay biglang tumahimik. Ang kanyang maliit na katawan ay nag-relax. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon mula nang dumating si Hiraya, nakatulog siya ng walang kahirap-hirap na may anino ng isang ngiti sa kanyang mga labi. Mula sa kanyang studio na nakabukas ng bahagya ang pinto, narinig ni Alon ang himig. Sa una, binaliwala niya ito, isa lamang sa mga awit ni Hiraya. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanta,
Isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Tumayo siya, nilapitan ng pinto at sumilip sa pasilyo. Ang tunog ay nagmumula sa silid ni Perlas. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Sumilip siya mula sa siwang ng pinto. Nakita niya ang kanyang kapatid na mahimbing na natutulog, isang imahe na bihira niyang makita. At narinig niya ng mas malinaw ang kanta, ang melodiya. Pamilyar ito, isang alaala na matagal nang nakabaon sa ilalim ng sakit at galit, ang biglang bumalik sa kanya. Siya, bilang isang teenager, nakatayo sa labas ng silid-pinta ng kanyang ina. Naririnig niya itong humihimig ng parehong tunog habang nagpipinta. Tinanong niya ito kung ano yon. Isang sikreto, nakangiting sagot nito. Para sa aking mga anghel. Noong mga panahong iyon, abala siya sa kanyang sariling mundo, sa kanyang mga pangarap. Binaliwala niya ang mga sandaling iyon. Ngayon, bumabalik ang mga ito para sampalin siya sa mukha. Ang babaeng ito? Si Hiraya. Paano niya nalaman ang kantang yon? Kinabukasan, habang nasa hardin si Hiraya kasama si Perlas, muli niyang inawit ang oyayi. Ang reaksyon ni Perlas ay pareho pa rin. Isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ngunit hindi lang siya ang nakarinig. Mula sa bintana sa ikalawang palapag, nakatingin si Silvana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood niya ang eksena sa ibaba. Nakita niya ang pagbabago kay Perlas. Nakita niya ang epekto ni Hiraya. At higit sa lahat, nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Alon kay Hiraya paminsan-minsan kapag akala nito ay walang nakakakita. Isang tingin ng pagkalito, ng pagtataka, at isang kislap ng interes na matagal nang nawala. Hindi nagsalita si Silvana, ngunit sa kanyang isipan, isang plano na ang nabubuo. Isang plano para paalisin ang liwanag na nagbabantang sirain ang kadilimang matagal na niyang iningatan at kinontrol. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Hiraya sa kusina para magtimpla ng gatas para kay Perlas, naramdaman niyang may tao sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Silvana, nakatayo roon na parang isang aparisyon sa dilim, at sa kanyang kamay, hawak niya ang isang pamilyar na bagay. Ang tala-arawan ni Amara. Nakalimutan mo yata ito sa ilalim ng iyong unan sa silid-pinta, sabi ni Silvana. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya naghintay ng sagot. Tumalikod ito at naglakad palayo. Dala ang tala-arawan. Ngunit bago ito tuluyang maglaho sa dilim ng pasilyo, huminto ito at muling lumingon. Sa tingin ko, kailangang malaman ni Senyor Alon kung gaano ka na pala kalapit sa pamilyang ito. Ang mga salitang yon ay isang malinaw na banta. Isang pangako ng kapahamakan na naghihintay na lamang ng tamang sandali para isakatuparan. Nagdaan ang buong gabi na hindi mapakali si Hiraya. Hinintay niya ang sigaw ni Alon, ang pagtawag sa kanya, ang komprontasyon. Ngunit walang dumating. Ang katahimikan mula sa studio ni Alon ay mas nakakakaba pa kaysa sa inaasahan niyang galit. Dahil hindi niya alam na si Silvana ay mas tuso kaysa sa inaakala niya. Hindi nito ibibigay ang patalim. Itatanim niya ang lason, dahan-dahan, hanggang sa si Alon na mismo ang humawak nito. Hindi ibinigay ni Silvana ang tala-arawan kay Alon. Alam niya na kung gagawin niya iyon, may posibilidad na basahin ito ni Alon at sa halip na magalit, ay makaunawa pa. Ang plano niya ay mas malalim, mas delikado. Hindi niya ibibigay ang patalim. Itatanim niya ang lason sa isipan ni Alon at hahayaan niya itong kumalat ng kusa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Alon ng mag-isa sa malaking komedor, natanaw ang dagat, lumapit si Silvana dala ang kanyang kape. Ang kanyang kilos ay perpekto, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tamang-tamang timpla ng pag-aalala. Magandang umaga, Alon. Bati niya sa kanyang karaniwang mahinahong tono. Mayroon lang akong napansin nitong mga nakaraang araw. Hindi umimik si Alon.
Ngunit ang kanyang paghinto sa pagbabasa ng dyaryo ay senyales para magpatuloy si Silvana. Yung bagong therapist, si Hiraya, simula niya, na may tamang-tamang pag-aalala sa kanyang boses. Napansin ko lang na tila masyado siyang interesado sa nakaraan ng pamilya. Palagi ko siyang nakikitang nakatitig sa mga litrato ni Amara sa pasilyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Alon, naaalala ang insidente sa silid-pinta. Hindi ko naman po siya masisisi, dagdag ni Silvana, na tila ipinagtatanggol pa si Hiraya, isang taktika para maging mas kapani-paniwala. Marahil ay namamanghalang siya sa inyong buhay, pero naisip ko lang, baka hindi maganda na masyado siyang nagtatanong sa ibang mga kasambahay tungkol sa mga nangyari noon. Iyon ay isang kasinungalingan. Si Hiraya ay halos hindi nakikipag-usap sa iba dahil sa takot na makagawa ng mali. Ngunit ang buto ng pagdududa ay matagumpay na naitanim. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Silvana ang kanyang mga banayad na pag-atake. Isang araw, aksidente niyang nabanggit kay Alon ang tungkol sa isang malayong kamag-anak na niloko ng isang kasambahay na nagpanggap na mabait para lang makakuha ng pera. Nakakalungkot isipin na may mga taong kayang samantalahin ang kabaitan ng iba, sabi niya habang nakatingin sa malayo, na parang isang pangkalahatang obserbasyon lamang. Sa isa pang pagkakataon, binigyan ni Silvana si Hiraya ng isang lumang bestida. Bigay ito sa akin noon ni Amara, sabi niya kay Hiraya na may peking ngiti. Hindi ko na nasusuot, baka magustuhan mo. Paborito niyang kulay iyan, asul dagat. Tuwang-tuwang isinuot ito ni Hiraya. Simple lang ang bestida, pero maganda ang kulay. Hindi niya alam na ito ay isang patibong. Nang makita ni Alon si Hiraya na suot ang bestida, isang pamilyar na kulay, habang inaawit ang pamilyar na oyay sa kanyang kapatid. Ang pagdududa sa kanyang isipan ay nagsimulang mag-ugat at maging inis. Pakiramdam niya ay nanonood siya sa isang dula, isang masamang paggaya sa kanyang nakaraan. Sinusubukan ba niyang palitan si Amara? Ang tanong na yon, na maingat na isinubo sa kanya ni Silvana, ay nagsimulang maging isang paniniwala. Ang pag-unlad ni Perlas, tila napakabilis. Hindi po ba, Alon? Sabi ni Silvana isang hapon habang pinapanood nila mula sa bintana si Hiraya na nakikipaglaro kay Perlas gamit ang mga bulaklak sa hardin. Halos hindi ka pani-paniwala, parang pinlano. Ang salitang pinlano ay tumatak sa isip ni Alon. Ang rason kung bakit mabisa ang lason ni Silvana ay dahil sinasalakay nito ang pinakamalaking takot ni Alon. Ang takot na muling masaktan at maloko. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang ay lumikha ng isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang pag-iisip na ang pag-asang dala ni Hiraya ay isa lamang palabas ay mas masakit pa kaysa sa manatili sa kanyang kalungkutan. Mas madaling maniwala sa isang masamang intensyon kaysa sumugal sa isang kabutihan na maaaring hindi totoo. Isang gabi, nagpasya si Alon na kausapin si Hiraya. Nakita niya itong mag-isa sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Ang puso niya ay nahahati. Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa kabaitan na nakikita niya sa mga mata ng dalaga. Ngunit ang isa pang bahagi na pinalakas ng mga salita ni Silvana ay naghihinala. Yung kantang inaawit mo kay Perlas, simula niya, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa hangin ng gabi. Saan mo nalaman yon? Nagulat si Hiraya sa biglaang pagdating at tanong ni Alon. Senyor, sagutin mo ako. Naisip ni Hiraya na ito na ang pagkakataon para sabihin ang totoo, para ipaliwanag ang tungkol sa talaarawan, para ibahagi ang kanyang natuklasan. Sa isang lumang talaarawan po, senyor. Nakita ko po sa silid-pinta. Pasensya na po kung... Talaarawan? Putol ni Alon. Ang kanyang boses ay tumigas. Hindi na niya pinatapos si Hiraya. Ang salitang iyon ay kumpirmasyon ng sinabi ni Silvana na si Hiraya ay naghahalungkat sa kanyang nakaraan. Sino ka para basahin ang mga bagay na hindi sayo?
Sino ka para pasukin ang buhay namin ng ganito? Hindi po yun ang intensyon ko, senyor. Gusto ko lang po. Hindi ako interesado sa iyong mga intensyon, sabi ni Alon at tuluyan na itong tumalikod. Tandaan mo kung bakit ka narito. Para magtrabaho, wala nang iba. Habang naglalakad si Alon palayo, isang pakiramdam ng tagumpay ang kanyang naramdaman, ang tagumpay ng kanyang rason laban sa kanyang emosyon. Ngunit hindi niya napansin ang luhang pumatak mula sa mga mata ni Hiraya. Isang luhang dala ng sakit na hindi niya maintindihan kung bakit napakalalim. At mula sa isang madilim na bintana sa itaas, tahimik na nanonood si Silvana. Alam niyang malapit ng mahinog ang lason na kanyang itinanim. Kailangan na lang niya ng isang huling, malakas na tulak para tuluyan ng mawasak ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malamig na digmaan para kay Hiraya. Ang amo niyang si Alon ay halos hindi na siya kinakausap. Ang mga tingin nito ay puno ng yelo at pagdududa. Bawat kilos niya, pakiramdam niya ay sinusuri at hinuhusgahan. Ang munting pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay unti-unting nalalanta. Pinapatay ng malamig na pakikitungo sa mansyon. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili na lumapit kay Alon para sabihing wala siyang masamang intensyon. Ngunit palagi siyang iniiwasan nito na parang isang sakit na nakakahawa. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay si Perlas. Sa kabila ng namumuong tensyon sa pagitan ng mga matatanda, ang koneksyon niya sa dalaga ay lalo pang lumalalim. Ang mga ngiti ni Perlas ay mas dumadalas at minsan, kapag inaawit niya ang oyayin ni Amara, sinusubukan nitong gumawa ng mga tunog na para bang gusto niyang sumabay. Ang mga munting himalang ito ang bumubuhay sa naghihingalo niyang pag-asa. Ngunit hindi alam ni Hiraya, ang bawat pag-unlad ni Perlas ay nagsisilbing gatong sa apoy ng plano ni Silvana. Nakikita ni Silvana na habang lumalalim ang ugnayan ni Hiraya sa dalaga, mas lalong naguguluhan si Alon. At sa isang pusong gulo, pinakamadaling itanim ang huling, nakamamatay na kasinungalingan. Dumating ang pagkakataon ni Silvana isang hapon ng Biyernes. Ito ang araw kung kailan ipinapadala ni Hiraya ang kalahati ng kanyang sahod sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang kanyang kaibigan na si Mang Jun, isang tsuper ng bangka sa bayan ng Marahuyo, ang laging kumukuha ng pera para idaan sa Money Remittance Center. Sadyang tinawagan ni Silvana si Mang Jun gamit ang isang pekeng dahilan na may kailangan daw ipagawa sa pump boat ng mga Valderrama para pumunta sa Casa Sombra sa eksaktong oras na alam niyang nasa hardin si Alon. Nag-iisip. Tulad ng inaasahan, dumating si Mang Jun. Lumabas si Hiraya sa tarangkahan para ibigay ang sobre ng pera. Pakisabi kay Inay, mag-iingat sila palagi, Mang Jun, sabi ni Hiraya. Huwag na nilang alalahanin ang gastos sa gamot niya. Makakarating, Hiraya. Mag-ingat ka rin dito. Mukhang mahirap ang pinasok mo, sagot ng matanda na may pag-aalala sa boses bago umalis. Mula sa bintana ng kanyang studio, kitang-kita ni Alon ang buong eksena. Isang babae, isang lalaki, isang sobre na naglipat ng kamay, isang transaksyon. Agad na sumama ang kanyang loob. Ang mga salita ni Silvana tungkol sa mga kasambahay na nanluloko ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ilang minuto lang ang lumipas. Pumasok si Silvana sa kanyang studio. Ang mukha nito ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Isang obra maestra ng pag-arte. Alon, pasensya na sa abala. Mayroon po akong dapat ipakita sa inyo. Inilatag niya sa mesa ang 2 piraso ng papel. Ang una ay isang litrato, isang malinaw na kuha ng pagkikita ni Hiraya at Mang Jun sa labas ng tarangkahan na kinunan mula sa isang anggulo na nagmumukhang palihim at kahina-hinala. Ang pangalawang papel ang siyang pinakatuso sa lahat. Ito ay isang pekeng bank statement. Gamit ang kanyang koneksyon at kaalaman sa teknolohiya,
Gumawa si Silvana ng isang dokumento na nagpapakita ng isang malaking halaga ng pera, 1 milyong piso, na idineposito sa isang bank account na nakapangalan kay Hiraya Cruz. Ang nagdeposito, isang hindi kilalang korporasyon. Hindi ko po sinasadyang makita ito, Alon. Pagsisinungaling ni Silvana, ang kanyang boses ay nanginginig. Nag-aalala lang po ako kaya nag-imbestiga ako ng kaunti. At kanina, narinig ko po siyang may kausap sa telepono. Huminto siya na para bang nag-aalangang magpatuloy. Anong narinig mo? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Ang sabi niya po, huminga ng malalim si Silvana. Malapit na. Kaunting tiis na lang at makukuha na natin ang tiwala ng kaawang-awang milyonaryo. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang lahat ng piraso ng palaisipan na itinanim ni Silvana ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Alon. Ang pag-alam sa kanta ng kanyang ina, ang pagsusuot ng paborito nitong kulay, ang napakabilis na pag-unlad ni Perlas, ang pakikipagkita sa lalaki, ang pera sa bangko. At ngayon, ang narinig na pag-uusap, hindi na ito pagdududa para sa kanya. Ito na ang katotohanan. Isang masakit, mapait na katotohanan. Niloko siya. Muli. Ang munting pag-asa na naramdaman niya ay isa palang patibong. Sa sandaling iyon, bumalik ang dating Alon Valderrama, ang lalaking nagtayo ng pader para protektahan ang kanyang sarili. Ang lalaking isinira ang puso para hindi na muling masugatan. Ngunit ngayon, ang pader ay hindi lang proteksyon. Ito ay naging sandata. Dala ang bank statement, lumabas siya ng studio at nagmarcha papunta sa silid ni Perlas, kung saan naghahanda si Hiraya para sa kanilang hapunan. Hindi niya pinansin ang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng sa tingin niya ay nagtaksil sa kanya. Walang salita, inihagis niya ang papel sa mukha ni Hiraya. Tumama ang papel sa pisngi ni Hiraya bago ito lumagapak sa sahig. Nagulat, napatingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Senyor, ano po ito? Ano yan? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Alon sa buong silid, puno ng galit at sakit. Bayad yan sa magaling mong pag-arte. Bayad yan sa panluloko mo sa akin at sa kapatid ko. Nanginginig na pinulot ni Hiraya ang papel. Nakita niya ang kanyang pangalan at ang malaking halaga. Hindi niya maintindihan. Hindi po sa akin ito. Hindi ko po alam kung saan ito galing. Sinungaling! Sigaw ni Alon. At sa kanyang sigaw, napaiyak si Perlas. Takot sa galit na ngayon lang niya nakita mula sa kanyang kapatid. Si Silvana ay lumitaw sa likuran ni Alon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kunwaring awa para kay Hiraya. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng huling lakas ng loob kay Alon para gawin ang kanyang gagawin. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo, sabi ni Alon. Ang bawat salita ay tila isang punyal. Itinuro niya ang pinto, tulad ng ginawa niya noong unang araw. Ngunit ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Lumayas ka sa bahay ko. Isa kang manloloko. Ang mga salita ay tila sumabog sa loob ng silid. Winasak ang anumang natitirang himig ng pag-asa. Sa gitna ng unos, habang ang ulan ay biglang bumuhos sa labas na tila nakikisimpatya, si Hiraya ay naiwang nakatayo. Basag ang puso, habang ang tunog ng pag-iyak ni Perlas ay sumasabay sa dagundong ng kulog. Ang mga salitang manloloko at lumayas ka ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Hiraya habang nanginginig siyang nag-iimpake ng kanyang iilang gamit. Ang bawat damit na kanyang tinutupi ay nababasa ng kanyang mga luha. Hindi ang pagkawala ng trabaho ang masakit, kundi ang bigat ng akusasyon, ang kawalan ng tiwala sa mga mata ng taong nagsimula nang magbukas ng pinto sa kanyang puso. Hindi na siya nagtangkang magpaliwanag. Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang ebidensya na hindi niya maintindihan? Paano niya lalabanan ang isang galit na hindi nakikinig sa katwiran? Ang tanging nagawa niya ay tumango,
Yumuko at tanggapin ang hatol na ibinigay sa kanya. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag. Bago lumabas ng kanyang silid, may naalala siya. Mula sa isang maliit na kahon sa kanyang mesa, kinuha niya ang ilang maliliit na kabibe na pinulot niya sa dalampasigan noong isang hapon. Gamit ang isang piraso ng sinulid, mabilis niyang tinuhog ang mga ito para makabuo ng isang maliit na bulaklak. Simple, ngunit gawa sa tunay na yaman ng dagat. Ito na lang ang tanging paraan para makapagpaalam. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo na ngayon ay tila mas madilim at mas mahaba. Huminto siya sa tapat ng silid ni Perlas. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya sa loob. Nakatayo si Alon malapit sa bintana, nakatalikod sa kapatid, nakatingin sa kadiliman at sa rumaragasang ulan sa labas. Si Silvana naman ay sinusubukang pakalmahin si Perlas na patuloy pa rin sa mahinang pag-iyak. Ngunit ang pag-alon ni Silvana ay walang init, walang pakiramdam, mekanikal. Ang puso ni Hiraya ay nadurog sa tanawing iyon. Ang kasa sombra na sa isang saglit ay nagsimulang magkaroon ng kulay, ay muling babalik sa pagiging kulay abo. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, sapat lang para makapasok ang kanyang kamay. Maingat niyang inilagay ang bulaklak na gawa sa kabibe, sa ibabaw ng maliit na mesa, sa tabi ng kama ni Perlas. Ito ay isang paalam na walang salita. Isang huling piraso ng kanyang pagmamahal na naiwan niya sa malamig na lugar na yon. Pagkatapos, tumalikod na siya. Bawat hakbang palayo sa silid na yon ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Habang naglalakad siya pababa sa grandiosong hagdanan, nakita niya si Silvana na nag-aabang sa ibaba. Ang mukha nito ay hindi na nagpapanggap. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap. Ako ang nanalo. Hindi pinansin ni Hiraya ang tingin ni Silvana. Tuloy-tuloy siyang naglakad patungo sa malaking pinto. Habang binubuksan niya ito, isang malakas na kulog ang narinig na sinundan ng biglaang pagbuhos ng ulan. Tila kahit ang langit ay nakikidalamhati sa kanyang pag-alis. Walang payong, walang direksyon. Hinila ni Hiraya ang kanyang bag at humakbang palabas sa gitna ng unos. Ang malamig na ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit at buhok. Humahalo sa mainit na luhang, walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Naglakad siya palayo sa maningning na mga ilaw ng kasa sombra, palayo sa paraisong sandali niyang naging tahanan. Bawat patak ng ulan ay parang latigo sa kanyang balat, isang paalala ng sakit at kahihiyan na kanyang nararamdaman. Wala siyang pupuntahan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Dalhin ang kanyang basag na puso, papalayo, sa lugar na sumira nito. Sa itaas, sa ikalawang palapag, nakatayo si Silvana sa bintana ng pasilyo. Pinapanood ang papaliit na anyo ni Hiraya sa gitna ng ulan hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng dilim. Isang hininga ng kasiyahan ang kanyang pinakawalan. Sa wakas, naibalik na niya ang dating kaayusan. Ang kasa sombra ay muli nang magiging kanya, isang kaharian ng katahimikan at kalungkutan kung saan siya ang reyna at si Alon ang kanyang bihag na hari. Kinaumagahan, sumikat ang araw sa isang mundong hinugasan ng ulan. Ngunit sa loob ng kasa sombra, ang kadiliman ng gabi ay hindi umalis. Nagising si Perlas sa isang silid na walang awit, walang malambing na boses na bumabati sa kanya ng magandang umaga. Tanging ang seryosong mukha lamang ng isang bagong yaya na kinuha ni Silvana, isang babaeng sumusunod sa utos ngunit walang puso. Hinahanap ng kanyang mga mata si Hiraya, hindi niya siya nakita at nagsimula siyang umiyak. Hindi ito ang karaniwan niyang pag-iyak. Ito ay isang tunog na puno ng kalungkutan, ng paghahanap, ng pagkawala. Isang tunog na hindi pa kailanman narinig ni Alon mula sa kanya. Ito ay isang iyak na tumagos sa mga pader ng kanyang studio,
Binali ang kanyang konsentrasyon at sinaksak ang kanyang budhi. Pumunta siya sa silid. Nakita niya ang kanyang kapatid. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang katawan ay nanginginig. Sinubukan silang patahanin ng bagong yaya, ngunit lalo lang siyang lumalakas sa pag-iyak. Ang tunog na yon, ang tunog ng tunay na dalamhati, ang unang bitak sa pader na muling itinayo ni Alon sa paligid ng kanyang puso. Ang pag-iyak ay tumagal ng ilang oras. Walang sino man ang makapagpatahan sa kanya. Hindi ang bagong yaya, hindi si Silvana, at lalong hindi si Alon. Ang bawat pagtatangka niyang lumapit ay tila lalo lang nagpapalakas sa kanyang paghikbi. Tila ba nararamdaman niya ang galit at pagdududa na nagmula sa kanya kagabi, at iyon ay isang takot na hindi niya maunawaan. Ang Casa Sombra ay muling binalot ng katahimikan nang sa wakas ay makatulog si Perlas dahil sa pagod. Ngunit hindi ito ang dating blangkong katahimikan. Ito ay isang katahimikang sumisigaw. Sumisigaw ito ng kawalan. Sumisigaw ito ng pangalan ni Hiraya. Nang araw na yon, tumangging kumain si Perlas. Itinutulak niya ang bawat kutsarang sinusubo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay muling naging blangko, mas blangko pa kaysa dati, na para bang ang munting liwanag na sinindihan ni Hiraya ay tuluyan ng namatay, at ang natira na lang ay ang abo. Dumating ang doktor ng pamilya. Pagkatapos suriin si Perlas, bumaling siya kay Alon na may seryosong ekspresyon. Walang mali sa kanya sa pisikal na aspeto, Senyor Valderrama, sabi ng doktor. Ang problema ay wala sa kanyang katawan. Tumingin ang doktor sa mga mata ni Alon. This is not a medical issue. This is emotional. She is grieving. Nagdadalamhati siya. Ang salitang nagdadalamhati ay tumama kay Alon na parang sampal. Iyon ang salitang ginamit para ilarawan ang kanyang sarili pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang. Ngayon, naririnig niya ito para sa kanyang kapatid. Anong karapatan niyang iparanas sa kanya ang parehong sakit na halos sumira sa kanya? Nang gabing yon, hindi mapakali si Alon. Nagkulong siya sa kanyang studio, sinubukang ibuhos ang kanyang magulong damdamin sa isang blokeng bato, ngunit ang kanyang mga kamay ay ayaw sumunod. Walang anyo, walang inspirasyon, kahit ang perpektong kaayusan ng kanyang mga gamit ay hindi makapagbigay ng kapayapaan. Sa kanyang magulong isipan, ang mga salita ng doktor, she is grieving, ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang kapatid, at ang alaala ng mukha ni Hiraya habang hinahagisan niya ito ng pekeng papel. Lahat ay naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napadpad ang kanyang tingin sa security monitor. Pinili niya ang view mula sa silid ni Perlas. Nakita niya ang kanyang kapatid na natutulog ngunit hindi mahimbing. May bakas pa rin ang kalungkutan sa mukha nito. At sa mesang katabi ng kama, may isang bagay doon na hindi pamilyar. Pinalaki niya ang imahe. Isang maliit na bulaklak na gawa sa mga kabibe. Tumayo siya at walang imik na naglakad papunta sa silid ng kapatid. Kinuha niya ang bulaklak. Ito ay simple, gawa lang sa mga ordinaryong kabibe na tinuhog ng sinulid. Ngunit ang pagkakayari ay maingat at puno ng paglalambing. Naalala niya ang mga hapon na nakikita niyang naglalakad si Hiraya sa dalampasigan, namumulot ng mga bato at kabibe. Iniwan niya ito bago siya umalis. Hindi ito kilos ng isang manloloko. Ito ay kilos ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Isang kilos ng pamamaalam. Isang bagay ang nagtulak sa kanya na pumunta sa lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ang silid pinta ng kanyang ina. Ang amoy ng lumang papel at tuyong pintura ay sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos, malinis, tulad ng iniwan ni Hiraya. Ngunit ngayon, nakikita niya ang silid sa ibang liwanag. Ito ang paboritong lugar ni Amara at ito ang lugar kung saan niya huling nakausap ng masinsinan si Hiraya. Sa isang lumang tala-arawan po, Senyor. Naalala niya ang mga salita nito. Isang tala-arawan.
ang rason ng kanyang galit. Ngayon, gusto niyang malaman ang totoo. Hinanap ng kanyang mga mata ang lugar kung saan niya nakita si Hiraya na nakatayo noon. Sa likod ng isang malaking kabinet, malapit sa isang maliit na mesa. Lumuhod siya. Kinapa ang ilalim ng mesa at doon, sa isang lihim na espasyo sa pagitan ng sahig at ng ilalim ng mesa, naramdaman niya ito. Ang kwadernong balat ay gawa sa leather, ang tala-arawan ni Amara. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ito. Umupo siya sa sahig na maalikabok at binuksan ng unang pahina. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat pangungusap. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal ni Amara para sa kanya at kay Perlas. Isang pagmamahal na puno ng pag-asa, ngunit may kasamang sakit. Binasa niya ang tungkol sa pader na sinasabi nito, ang pader na siya mismo ang nagtayo sa paligid ng kanyang sarili. Takot akong lamunin siya ng kanyang sariling kadiliman, sulat ng kanyang ina. Ang mga salita ay tila isinulat para sa kasalukuyan. Pagkatapos, nakita niya ang isang pahina na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isinulat ito ni Amara ilang linggo bago siya pumanaw. Si Silvana, mahal ko siya bilang pinsan, ngunit minsan, ang kanyang pag-aalaga ay tila nakakasakal. Parang ayaw niyang ibahagi ako kahit kanino, kahit sa asawa ko. Palagi siyang gumagawa ng paraan para manatili akong nakakulong dito sa bahay, palayo sa mundo. Ang pag-aalaga niya ay parang isang matamis na kulungan. Isang kulungan. Iyon ang naging buhay ni Alon sa loob ng maraming taon. Isang kulungan na si Silvana ang bantay. Dali-dali niyang binuklat ang mga huling pahina, hinahanap ang oyayi. At nakita niya ito, ang hindi tapos na kanta. Ngunit sa ilalim ng huling nota na isinulat ni Amara, may isang bagong sulat. Isang sulat na hindi pamilyar. Gamit ang isang lapis, sulat kamay ni Hiraya. Isinulat nito ang mga salitang naririnig niyang inaawit nito. Darating ang umaga, dalay bagong pag-asa. Ang liwanag ng Ama sa inyo'y gagabay na. At sa pinakailalim, may isang maliit na pangungusap na tila isang panalangin. Sana ang liwanag ninyo, Senyor Alon, ay maging init para sa inyo, hindi apoy na susunog sa inyo. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang mga kasinungalingan, ang mga pagdududa, ang pader na itinayo niya. Hindi siya niloko ni Hiraya. Tinulungan niya si Amara na tapusin ang kanyang kanta. Tinulungan niya ang kanyang kapatid na ngumiti. At tinulungan niya siyang makita ang katotohanan. Ang tunay na lason sa Casa Sombra ay hindi ang dalagang puno ng pag-asa, kundi ang aninong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Isinara ni Alon ang talaarawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom dito. Isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. At alam niya kung kanino ito nakatuon. Ang bawat hakbang ni Alon, papalabas ng silid pinta ay mabigat, dala ang bigat ng katotohanang natuklasan niya. Ang tala-arawan ni Amara ay mahigpit niyang hawak. Ang manipis na kwaderno ay tila naging isang bakal sa kanyang kamay. Isang sandata laban sa maraming taon ng panlilinlang. Natagpuan niya si Silvana sa sala. Kalmadong nag-aayos ng mga puting rosas sa isang florera. Ang imahe ng katahimikan at kaayusan na dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Alon ay ngayon tila isang malaking insulto. Silvana. Ang boses ni Alon ay walang sigaw. Ngunit ang lamig nito ay sapat na para mapatigil si Silvana sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan itong lumingon, isang handa at pekeng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Alon, may kailangan ka ba? Hindi sumagot si Alon. Naglakad siya palapit sa mesang nasa gitna ng sala at marahas na inilapag ang tala-arawan. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Silvana. "Huwag ka nang magpanggap," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit.
Alam kong alam mo ang tungkol dito. Alam kong ikaw ang kumuha nito kay Hiraya. Ang tanong ko, bakit? Bakit mo ito itinago sa akin? Sinubukan ni Silvana na gamitin ang kanyang karaniwang sandata, ang pag-aalala. Alon, ginawa ko lang yon para protektahan ka. Ang pagbabasa ng mga ganyang bagay ay magdudulot lamang ng sakit. Ayoko na kitang mas lalo pang masaktan. Sakit? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Alon. Gusto mo akong protektahan mula sa sakit? O gusto mong protektahan ang mga kasinungalingan mo? Inilabas niya ang kanyang telepono. Tumawag ako sa bangko. Walang 1,000,000 pisong idineposito sa account ni Hiraya. Ang bank statement na ipinakita mo, peke. Tumawag din ako kay Mang Jun. Ang perang ibinigay sa kanya ni Hiraya ay 5,000 piso. Kalahati ng sahod niya para sa gamot ng kanyang ina. Ang mukha ni Silvana ay biglang namutla. At ang sinabi mong narinig mo sa telepono, hindi ko na kailangang alamin kung totoo yon dahil alam ko na ngayon ang lahat. Binuklat ni Sinag ang tala-arawan sa pahina kung saan isinulat ni Amara ang tungkol sa matamis na kulungan. Itinulak niya ito palapit kay Silvana. Basahin mo. Tumingin si Silvana sa mga salita at sa wakas, ang kanyang maskara ay gumuho. Ang pagpapanggap ay nawala at ang lumabas ay isang mukha na puno ng pait, ng inggit at ng galit na matagal nang kinikimkim. Bakit Silvana? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay basag na ngayon, puno ng sakit ng isang taong nalinlang. Pinsan mo siya. Pamilya. Bakit mo ito ginawa? Dahil mahal kita. Ang sigaw ni Silvana ay sumabog sa sala, puno ng desperasyon. Mahal kita, Alon. Noon pa man. Ako ang laging nandyan para sa'yo. Ngunit pinili mo siya, ang mahinang si Amara. Nang mamatay siya, akala ko sa wakas makikita mo na ako. Ginawa ko ang lahat para alagaan ka, para protektahan ka mula sa mundo. Tayong dalawa lang sana. Ngunit dumating ang babaeng yon, sinisira niya ang lahat. Hindi. Mariing sabi ni Alon. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang malinaw at malamig na katotohanan. Hindi mo ako inilalayo sa sakit. Ikinukulong mo ako sa sakit. Gusto mong manatili akong wasak para manatili kang kailangan ko. Ang pagmamahal na sinasabi mo, hindi yan pagmamahal. Sakim ka. Umalis ka. Utos ni Alon. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay ko. Ngayon din. Napaurong si Silvana, takot at talunan. Walang salita. Tumalikod siya at naglakad paakyat ng hagdanan. Ang kanyang tindig na dati matigas ay ngayon mukhang marupok at basag. Naiwan si Alon sa gitna ng sala. Ang katotohanan ay malaya na. Ngunit kasama nito ay isang bagong realidad ang lumitaw. Pinaalis niya ang babaeng puno ng kasinungalingan. Ngunit sa proseso, nawala rin niya ang babaeng tanging nagsabi sa kanya ng totoo. At ang pinakamasakit sa lahat, wala siyang ideya kung saan hahanapin si Hiraya. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay, walang ibang dala kundi ang susi ng kanyang sasakyan at ang desperadong pagnanais na itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Mabilis na pinatakbo ni Alon ang kanyang sasakyan, palabas ng mga tarangkahan ng Casa Sombra. Walang partikular na direksyon sa isip. Ang bayan ng Marahuyo, na dati ay isang lugar lamang na kanyang dinadaanan, ay bigla na lang naging isang malawak na palaisipan na kailangan niyang buuin. Saan magpupunta ang isang babaeng walang pera, walang kaanak sa lugar, at may basag na puso? Una niyang pinuntahan ang mga murang paupahan sa kabayanan. Sa bawat lugar, ipinapakita niya ang isang litrato ni Hiraya mula sa kanyang telepono. Isang candid shot na kinuha niya mula sa security camera noong isa sa mga araw na masaya itong umaawit para kay Perlas. Nakita niyo ba ang babaeng ito? Tanong niya ng paulit-ulit. Ang mga sagot ay pare-pareho. Isang pag-iling, isang pasensya na sir,
isang blangkong tingin. Ang bawat pagtanggi ay parang isang maliit na suntok sa kanyang dibdib. Paano kung umalis na siya? Paano kung sumuko na siya at umuwi na sa kanyang probinsya? Ang pag-iisip na yon ay nagbigay sa kanya ng bagong ideya, ang terminal ng bus at ang daungan ng mga bangka. Agad niyang minaneho ang sasakyan patungo sa daungan. Ang lugar ay magulo at maingay. Nagtanong siya sa dispatcher, sa mga nagtitinda ng tiket, sa mga kargador. May iilan na tila pamilyar ang mukha ni Hiraya, ngunit walang makapagsabi kung sumakay nga ito ng bangka o hindi. Marami pong sumasakay dito araw-araw, boss, sabi ng isang matandang nagtitinda. Mahirap tandaan ang lahat. Habang si Alon ay abala sa kanyang desperadong paghahanap, si Hiraya naman ay nakaupo sa isang matigas na upuang kahoy sa kabilang dulo ng daungan, nakatingin sa isang piraso ng tiket na nasa kanyang nanginginig na kamay. Isang tiket pa uwi. Isang tiket na sumisimbolo sa kanyang pagsuko. Pagkatapos ng gabing iyon sa ilalim ng ulan, nagpalipas siya ng magdamag sa isang maliit na kapilya sa bayan. Nang sumikat ang araw, ang tanging naisip niya ay umuwi. Sa yakap ng kanyang ina, sa pamilyar na amoy ng kanilang kusina, sa lugar kung saan ang kanyang halaga ay hindi sinusukat ng pera o hinala. Ginamit niya ang natitirang pera sa kanyang pitaka, saktong-sakto para sa pamasahe. Ngunit sa loob ng halos isang oras, hindi pa rin niya magawang tumayo at sumakay sa bangkang nag-aabang. Naaalala niya ang mga ngiti ni Perlas. Naaalala niya ang saglit na kislap ng pag-asa sa mga mata ni Alon. Ang Casa Sombra, sa kabila ng sakit, ay naging isang tahanan sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag. Ang pag-alis ay parang pag-iwan sa isang piraso ng kanyang pagkatao. Napapikit siya at isang luha na naman ang pumatak sa kanyang pisngi, tumulo sa tiket na hawak niya. Samantala, si Alon ay nakasandal na sa kanyang sasakyan sa labas ng daungan. Gulong-gulo ang isip. Saan pa siya maghahanap? Tumingala siya sa langit na para bang naghahanap ng sagot. At doon, nakita niya ang isang lumang parola na nakatayo sa dulo ng isang maliit na peninsula. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang pag-uusap nila ni Hiraya noong isa sa mga bihirang pagkakataon na naglakas loob itong magkwento. Sa amin po sa probinsya, Senyor, sabi nito, paborito kong umakyat sa lumang parola para panoorin ang paglubog ng araw. Mula doon, pakiramdam ko po, kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang panibagong umaga. Hindi niya alam kung bakit niya natandaan yon. Ngunit sa puntong iyon, kumapit siya sa anumang hibla ng pag-asa. Muli siyang sumakay sa kanyang kotse at mabilis na nagmaneho papunta sa parola. Pagdating niya, wala siyang nakitang tao. Umakyat siya sa paikot na hagdanan. Walang Hiraya. Isang pakiramdam ng kabiguan ang bumalot sa kanya. Masyado nang huli ang lahat. Pabalik na sana siya sa kanyang sasakyan nang marinig niya ang huling tawag para sa mga pasaherong paisla. Bumalik siya sa daungan, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa isang pakiramdam ng pagtanggap. Kailangan niyang makita kung talagang umalis na siya. Sa daungan, nagsimula ng umandar ang makina ng bangka. Tumayo na si Hiraya mula sa kanyang upuan. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ng bangka ay parang 1 milya ang layo. Ito na yon. Paalam. Nakahawak na siya sa rehas, handa nang umakyat, nang isang sigaw ang pumunit sa ingay ng daungan. Isang sigaw na tumawag sa kanyang pangalan, Hiraya. Natigilan siya. Ang boses na yon, pamilyar, imposible. Lumingon siya at sa gitna ng maraming tao, nakita niya si Alon Valderrama. Tumatakbo palapit sa kanya. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagugulo na. Ang kanyang mamahaling damit ay may gusot. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Desperasyon. Huminto si Alon sa harap niya, hinihingal. "Huwag kang umalis," sabi niya.
Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Nakatitig lang si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Pagod na siyang umasa. Bakit po, senyor? Para po akusahan niyo ulit? Para ipamukha sa akin na isa akong manloloko? Umiling si Alon. Hindi, sabi niya, para humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Hiraya. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nabulag ako. Nabulag ako ng takot, ng nakaraan, ng mga kasinungalingan. Pinaniwalaan ko ang gusto kong paniwalaan dahil mas madaling manatili sa kadiliman kaysa sumugal sa liwanag. Pero mali ako. Maling-mali ako. Kinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa talaarawan, ang mga natuklasan niya tungkol kay Silvana, ang katotohanan. Hindi ko hinihiling na bumalik ka para sa akin, sabi niya sa huli. Ang kanyang boses ay basag. Pero bumalik ka sana para sa kanya. Para kay Perlas, hinahanap ka niya, Hiraya. Kailangan ka niya. Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya. Kailangan kita. Ang huling mga salita ay isang bulong, isang pag-amin na mas malakas pa kaysa sa lahat ng sigaw na ibinato niya dati. Tumingin si Hiraya sa tiket na hawak niya. Pagkatapos, sa lalaking nasa harap niya, dahan-dahan, pinunit niya ang tiket. Ang pagbabalik sa Casa Sombra ay ibang-iba. Nang bumukas ang malaking pinto, ang sumalubong sa kanila ay hindi ang malamig na katahimikan, kundi ang tunog ng pag-iyak mula sa silid sa itaas. Umakyat sila. Pagpasok ni Hiraya sa silid, agad siyang nakita ni Perlas. Sa isang iglap, ang pag-iyak ay huminto. Isang himala na naman ang nangyari. Si Perlas, na muling naging tahimik mula nang umalis si Hiraya, ay ngumiti. Isang malawak, tunay na ngiti. Itinaas niya ang kanyang kamay na para bang inaabot si Hiraya. At mula sa kanyang mga labi, isang tunog, isang salita ang pilit na lumabas. Mahina, ngunit malinaw. Hay, Hira, ya. Sa unang pagkakataon, lumapit si Hiraya at niyakap sila. At sa yakap na yon, ang lahat ng sakit at sama ng loob ay naglaho. Mula sa pintuan, tahimik na pinanood ni Alon ang lahat. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Lumapit siya. Sa kamay niya ay ang talaarawan ni Amara. Inabot niya ito kay Hiraya. Tulungan mo akong tapusin ang kanta niya, sabi niya. Tulungan mo kaming magsimulang muli. Ilang buwan ang lumipas. Ang Casa Sombra ay nagbago. Ang mga bintana ay laging nakabukas. Pinapapasok ang sinag ng araw at ang huni ng mga ibon dagat. Ang mga eskultura ni Alon ay nagkaroon na ng buhay, ng ngiti, ng pag-asa. Isang hapon, sa hardin kung saan unang narinig ni Alon ang oyayi, magkakasama silang tatlo. Nakaupo si Hiraya sa damuhan habang nakasandal sa kanya si Perlas na ngayon ay natututo ng tumayo sa tulong ng braces. Si Alon naman ay katabi nila, hawak ang isang gitara at magkasama inawit nila ang kumpletong kanta. Munting Perlas, aking Alon, sa himig ko'y matulog, ang dagat may magalit, pag-ibig ni inay di matitinag. Darating ang umaga, dalay bagong pag-asa, ang liwanag ng ama, sa inyo'y gagabay na. Ang kanilang mga boses magkakaiba ngunit magkatuwang ay lumikha ng isang perpektong harmonya. Nang matapos ang kanta, tumingala si Perlas. Hindi kay Hiraya, kundi sa kanyang kapatid. Tinitigan niya ang mukha ni Alon, at mula sa kanyang mga labi, isang bagong salita ang lumabas. Malinaw, buo. Kuya. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Alon, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Tumingin siya kay Hiraya, na nakangiti rin sa kanya habang may luha sa sariling mga mata. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin ng Casa Sombra, na hindi na bahay ng mga anino, kundi tahanan ng liwanag, isang bagong pamilya ang isinilang. At sa wakas, para sa kanila, nagsimula na ang tunay na pagbubukang liwayway.